Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron na naman tayong bagong video na aalamin at i-react ngayong araw na to. At ito ay galing kay Future Scope Tech News, mga idolo. At sabi nga dito sa kanyang video, F-16 versus Saab Gripen, the best fighter jet for Philippine defense against China. Talagang pinangalan talaga China na talaga. Sila naman yung nambubuli sa atin eh. Diba? Sino pa ba? Diba? So ano nga ba ang difference between F-16 versus Saab Gripen? Diba? Pero sa ating vlog na, diba, yung aid ng ating aid ng US na $500 million, para magiging katumbas nito ay isang hindi lang naman isa lang. Hindi ko lang alam kung ilan na F-16 ang katumbas nito, pero sa 'di ba ang gusto nating i-procure is 40 multi-role fighter jet, 'di ba? Kung hindi ko alam kung sakto na ba 'yon or kailangan pa natin magdagdag, pero syempre at least kahit pa konti na lang yung idadagdag natin, 'di ba? Malamang sa malamang F-16 na makukuha natin, pero sana in the future din kung meron pa tayong budget for multi-role pa na fighter jet, i-consider na natin yung Saab Gripen o kaya yung AP-15 na Block 20 ng South Korea, di ba? O yung sa India, kung i-consider din natin yung sa Europe, hindi ko lang alam. Siyempre, pag Europe, sabihin natin, expensive talaga yan. Di ba, mga idolo? Kung iisipin mo pa lang Europe, nako, paano pa yan? Mahal na. At yung maintenance, hindi natin masabi. Di ba? Na mahal din siguro. Kaya doon tayo sa pipiliin natin yung kaya din natin na mura, pati maintenance is kayang-kaya din natin. Di ba? Pati mura din mag-maintenance. Doon tayo pupunta, di ba, mga idolo? Pero to, panoorin nga natin at na-intriga rin ako kung ano ba ang difference ng F-16 sa Saab Gripen. Tara, panoorin na natin. As tensions in the South China Sea, also known as the West Philippine Sea, persist, the Philippines faces mounting pressure to bolster its air defense capabilities. The acquisition of modern multi-role fighter jets has become a strategic imperative for the Philippine Air Force. Two prominent contenders are the American-made Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon and the Swedish Saab JAS-39 Gripen. Both jets offer unique advantages, but determining which is better suited for Philippine defense against a powerful adversary like China requires a detailed analysis of operational capabilities, cost-effectiveness, and strategic fit. F-16 Fighting Falcon Proven Performance. The F-16 Fighting Falcon, developed by the United States in the 1970s, remains one of the most widely used and battle-tested fighter jets globally. It is a multi-role aircraft capable of conducting air-to-air combat. Oo, kasi iba't ibang bansa, may mga F-16 din. Sana mapabilang din tayo sa mga bansa na yun na gumagamit ng mga F-16, di ba? Lockheed Martin sa US, di ba? Kaya sana mapabilang din mapabilang din ang ating bansa na magkaroon ng ganyang multi-role fighter jet, di ba? Idolo? Ground strikes and reconnaissance missions. The latest variant, the F-16 Block 70/72, known as the F-16V, incorporates advanced technologies that ensure its relevance in modern warfare. Key strengths. Combat proven. The F-16 has an extensive combat history in conflicts worldwide. Its effectiveness in both offensive and defensive operations is well documented, making it a reliable choice for any air force. Advanced avionics. The F-16V comes equipped with cutting-edge systems, including an active electronically scanned array radar, advanced electronic warfare suites, and enhanced data links.
These features provide superior situational awareness and targeting capabilities, interoperability with allies. As a US-made aircraft, the F-16 aligns with the Philippines Mutual Defense Treaty with the United States. Shared platforms improve interoperability during joint exercises and operations. Powerful weaponry. The F-16 can carry a wide array of weapons, including beyond visual range missiles like the AIM-120 AMRAAM and precision-guided munitions, making it a versatile platform for various mission profiles. Challenges. Challenges. Operational costs. Operating the F-16 is expensive due to high fuel consumption maintenance requirements and spare parts costs. Runway dependency. The F-16 requires well-maintained runways, which could be a vulnerability in a conflict where air bases are primary targets. High acquisition costs. The upfront cost of acquiring F-16S, especially Yun nga lang talaga di ba? Siyempre, kung Amerika din ang pag-uusapan, siyempre hindi naman basta-basta mga kagamitan nila yan, di ba? Pati yung mga ginamit dyan is talagang expensive, di ba? Kung i-maintain mo rin talaga yan, kailangan talaga yung mismong kagamitan mismo niyan na nakalaan sa fighter jet na yan, di ba? At syempre, saan ka na ba ang bibili nun? Syempre sa US din. So, expensive din talaga. Pero kung reliability talaga, talagang masasabi mong itong fighter jet na to, talagang marami ng pinagdaanan at marami ng na-prove. Diba? Kaya reliable talaga to na magkaroon ka talaga ng ganito. Pero nga lang, yung pag-maintain ng ganitong mga multi-role na to na F-16, talagang masasabi natin talagang hindi lang basta-basta. Diba? Kailangan mo talaga i-maintain ng maayos yan para magamit mo ng ilang taon pa o maraming taon. Diba? At sana kakayanin din natin yung expenses nito. Diba? Pati mga missile din yan. Kada tira mo ng mga missile na yan, ilang dolyares na yun. Diba mga idolo? Kaya kailangan talaga handa ka na magkaroon ng ganyan. At handa ka rin na gumastos para sa maintenance ng ganitong fighter aircraft na to. Diba? the latest variant, can strain the limited defense budget of the Philippines. Flexibility and efficiency. The Saab Gripen, developed by Sweden, is a multi-role fighter designed with a focus on cost efficiency, ease of maintenance, and operational versatility. The Gripen CD and the newer Gripen EF variants are strong contenders for nations with limited defense budgets but high operational demands. Key strengths: cost-effective. The Gripen is renowned for its lower acquisition and operating costs compared to other fourth-and-a-half-generation fighters. It is an appealing option for countries like the Philippines where budget constraints. Naastigan din ako sa itsura ng Gripen talaga di ba? Astig din kasi ng itsura, di ba? Oh. Yan, difference din ng dalawa ng F-16 saka ng Gripen. Ito cost-effective to, kumbaga low maintenance. Pati yung pagbili nito is mababa rin siguro kaysa sa F-16. Gaya ng sabi din siguro ito sa video, di ba? Pero yun nga lang kasi dahil nga yung budget ay nanggaling sa US, talagang mapipilitan tayo na doon bumili mismo sa kanila ng F-16. Doon sa $500 million na 8 nila. Di ba? Parang yun nga, gaya ng sabi ko, in the future, kung may sarili na tayong budget, para sa makabili ng another multi-role, isa na to sa i-consider natin dahil cost-effective at less cost-effective to. Siyempre, kung mababa yung maintenance, ma-maintain natin ito ng maayos, di ba? Dahil kaya nating i-maintain ang ganitong aircraft dahil nga sa mababa yung maintenance capacity nito o capability. Basta mababa yung yung maintenance cost, di ba? Yun ang importante sa atin dahil na sa mga tight yung budget gaya nga sabi sa sa video, di ba? Yung mga tight yung budget, isa talaga ito sa magandang i-consider dahil hindi naman to nalalayo o pwede sabihin natin napapantay naman to sa F-16, di ba?
O sabihin natin, yun nga, hindi nalalayo. Mas malamang ng konti yung F-16. Pero yun nga, kung gusto mo talagang magkaroon ng mga multi-role fighter aircraft, isa to sa mga kailangan mong i-consider yung Just Gripen talaga. Trains are a critical factor. Short takeoff and landing stall. The Gripen's ability to operate from shorter and less prepared runways provides a strategic advantage, especially Yun pa, yung runway, di ba? Yung F-16, kailangan maganda yung runway mo eh. Isa yan sa mga titirahin ng mga kalaban, yung runway, para hindi makalipad yung mga aircraft mo eh. Ito, kahit na hindi maganda yung runway, saka short lang yung runway, makakalipad ng mga Gripen na fighter jet, di ba? Kaya yung malaking, parang okay, andun mapapaisip ka rin talaga yun nga, mas okay ang Just Gripen, di ba? So, mababa na yung presyo, kaya pang lumipad sa mga hindi magandang runway at mga shorter runway, di ba? Doon pa lang, makikita mo na yung difference ng dalawa. Pero sabihin natin na F-16 talaga is F-16. Ganun talaga. US di ba? Kung masasabi yung may F-16 ka, di magandang ka na, isa ka na sa mga okay mga Air Force mo, di ba? Pag nasabi mo may F-16 ka na nabibilang sa fleet ng Air Force mo. in archipelagic regions with dispersed airstrips. Advanced technology. The Gripen is equipped with an AESA radar, advanced electronic warfare systems, and robust data link capabilities. It integrates well with NATO standard systems, ensuring compatibility with allied forces. Ease of maintenance. Designed for rapid turnaround and minimal logistical support, the Gripen can be serviced by small... Di ba? Kahit na nasa NATO to, iba naman to sa isang European na fighter jet. Diba? European din tong JAS dahil nga nasa NATO siya. Maganda naman, cost effective siya, di ba? Less ang niya, less yung cost niya kaysa sa other competitor niya na fighter jet din, di ba? Okay na okay talaga itong Just Gripen talaga, di ba? ground crews, making it ideal for the dispersed basing strategy necessary in a contested environment. Challenges: limited combat history. Unlike the F-16, the Gripen has a relatively modest combat record, raising questions about its performance in high-intensity conflicts. Smaller payload. The Gripen's payload capacity is smaller than that of the F-16, potentially limiting its effectiveness in certain mission profiles. Strategic partnerships. While Sweden is a reliable defense... Yun nga, ang disadvantage nga niya, wala pa siyang kakayahan o history regarding sa paggamit sa kanya during war. Di ba? Siyempre, tagal naman hindi nagkagera talaga, di ba? Kaya, hindi niya talaga masasabi. Di mo naman makukumpara yung sa F-16 sa kaya regarding sa experience, di ba? Ganoon talaga wala namang gera Kung may gera lang siguro, magagamit yan at makikita natin yung performance ng Just Gripen, di ba? Pero yun nga dahil nga tong F-16 subok na, di ba? Sa ibang sa gera ng ginawa ng US sa iba't ibang bansa dati. Di ba? Kaya masasabi mong okay ang F-16 talaga kasi gamit na gamit at alam mo na yung performance kaysa sa Just Gripen wala pa silang hindi pa hinog ang kanilang mga karanasan regarding sa paggamit sa kanila sa mga gera, di ba? Hindi naman din yung magiging dahilan mo, di ba? Dahil nga itong Just Gripen siguro bago pa lang at syempre hindi naman nagagamit sa gera dahil wala namang kagera-gera sa ngayon sa dati, so ngayon baka magamit na. Makita na natin yung performance ng Just Gripen. Partner, it lacks the extensive geopolitical influence and mutual defense commitments offered by the United States. Consideration of the Philippine defense. Key considerations for Philippine defense budgetary constraints.
The Philippines operates under a constrained defense budget. While both jets require significant investment, the Gripen's cost-effectiveness might make it a more feasible option in the long run. Geographic realities. As an archipelagic nation, the Philippines benefits from the Gripen's STOL capabilities and ability to operate from dispersed airstrips. This mitigates the risk of losing centralized air bases in a conflict scenario. Deterrence versus practicality. The F-16's reputation as a formidable platform could enhance deterrence against China. However, its higher operational costs and reliance on well-maintained air bases might reduce its practicality for the Philippines. Strategic alliances. Procuring the F-16 would strengthen the Philippines' defense ties with the United States, reinforcing the Mutual Defense Treaty. The Gripen, while compatible with NATO systems, does not provide the same strategic alignment benefits. Conclusion: finding the best fit. The choice between the F-16 and the Saab Gripen depends on the Philippines' strategic priorities. If the focus is on maximizing interoperability with the United States and projecting a stronger deterrence posture, the F-16 emerges as the superior choice. Its proven capabilities and extensive combat history provide an edge in high-intensity scenarios. However, if cost-effectiveness, operational flexibility, and adaptability to geographic realities are prioritized, the Gripen offers a compelling alternative. Its ability to operate from dispersed locations and lower maintenance requirements make it an ideal fit for the Philippines' archipelagic defense strategy. Ultimately, the Philippines must weigh these factors against the backdrop of its defense objectives and Yun nga wala. Sa ngayon kailangan natin ng mutual connection between the Philippines and the US Kaya kailangan talagang ang mauna muna nating i-procure is yung F-16 talaga. Kung gusto mo maging strategic ang plan mo for our military, talagang pipiliin mo muna is F-16 sa ngayon. Kung kaya na natin, baka meron tayong sariling budget kasi sa F-16 nga siguro sa 8 nga yung gagamitin ng US. Kung may sarili na tayong budget, kaya na nating bumili sa iba like sa sa Just Gripen o yung FA-15 na Block 20. So it depends sa ating gusto kung saan tayo magiging okay o magiging okay ang ating Department of National Defense, kung saan naaangkop kung anong nababagay sa ating Air Force, di ba mga idolo? So tayo nagre-reklamo kung ano mas tingin natin kung ano magiging maganda o hindi naman sa maganda, kumbaga hindi naman nakukuha sa maganda. Kasi tayo makikinabang, di ba? Kung paano maipagtanggol ng mga fighter jet na yan o paano tayo mag-a-adapt sa mga fighter jet na yan at naangkop sa ating strategic defense natin, di ba? Doon tayo syempre. Pero yun nga lang kung budget constraint talaga tayo, mapipili talaga mapipili talaga natin yung Just Gripen kasi naangkop siya sa ating lugar, di ba? Yung mga shorter yun nga yung runway, pati hindi magandang runway, kaya din yan, di ba? Pati yung weather natin, di ba? Parang sanay capable siya na mag-adapt sa atin, di ba? So, isa talaga yan yung Just Gripen sa nakikita natin talagang bagay o angkop sa ating Philippine Air Force, di ba? Pero sa ngayon F-16 muna siguro talaga tayo dahil nga doon ang gagamitin natin yung aid ng Amerika. Kung totoo yun, yung magiging parang kapalit o magiging pambili ng F-16 yung aid ng galing sa US. So talagang F-16 muna sa ngayon. Pero sana nga matuloy na yan, ma-procure na natin yun. Kung kakayanin na 2025 mabili na natin. Kasi siyempre hindi naman madideliver agad-agad yan, di ba mga idolo? So the more na tumatagal, the more na hindi pa tayo nakakabili, siyempre the more din na matagal pa tayo maghihintay na dumating yung mga yan. Diba? Kaya as much as possible, as soon as possible. As much as possible, as soon as possible.
Diba? Eh, yun nga, mag-procure na tayo ng mga multi-role fighter jet. Diba? Kasi, siyempre, time goes by. Wow! Time goes by. Diba? So, hindi natin masabi. Diba? Kaya kailangan talagang nandyan na o nabibilang na sa ating Philippine Air Force sa mga ganyang fighter jet. Diba? At nandito na sa atin yung mga yan. Diba? At magamit na. Diba? Gulo natin. So, yun. So, kung titignan talaga natin Just Gripen talaga yung mas sa tingin ko nababagay sa atin, di ba? Sa tingin yung mga idolo. Tama ba ako or mayroon kayong another na reaction o comment sa aking mga sinabi? Diba? Pero sa ngayon talaga F-16 muna siguro. Sana in the future F-50, Block 20 or Just Gripen. Diba? Idolo. Hintayin na lang natin yan. So, ang tagal na nating naghihintay. Yun nga lang. Diba? Sana matuloy-tuloy na yan. Diba? So, yun. So, maraming salamat sa video ni Future Scope Tech News. Diba? No? So, nalagay ko po sa description down below full video na to, pati po kanyang YouTube channel, mga idolo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanyang channel. At syempre, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe din po sa akin. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook page at in the future din po sa aking TikTok, mga idolo. So dito na po tayo nagtatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.